Magandang umaga po. Tayo nagpapatuloy sa ating serye tungkol sa pagiging alagad. Tayo'y determinado na mula sa pagiging mananampalataya, tayo at ang buong iglesia ay maging mga alagad ni Kristo. At hindi lamang iyon, nakatuon ang isip natin sa ating tudla na makaproduce ng mga alagad na marunong ding mga alagad. At kapag nangyari iyon, sinabi natin, automatic na dadami ang ating mga cells. At higit sa lahat, mapupuno ang ating cells ng mga taong lumalago at namumunga. Mga kapatid, kayo din ba excited sa gagawin pa ng Diyos sa atin at sa buong iglesia habang sinusundan natin ang dakilang atas ng ating Panginoong Jesus? Uulitin ko ang sinabi ni Edmund Chan. To follow Christ means three things: knowing Christ, loving Christ, and serving Christ. Napakalaki ng tulong ng pagbubulay natin mula sa Lucas para makilala natin ang Panginoong Jesus. Sa araw-araw nating pagbubulay ng kanyang mga salita, ng kanyang mga turo, ng kanyang mga tagubilin, ng kanyang pamumuhay, ng kanyang mga pagpapahalaga, ng kanyang mga halimbawa, nagkakaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa sa kung papaano din dapat naman namumuhay ang isang alagad. Nariyan pa ang tulong ng pag-aaral tulad ng hasib, pasib, practical discipleship at iba pang mga materyales para ibunsod tayo sa higit na paglago. Gayon din ang araw-araw nating pagbabasa ng kanyang salita at pananalangin. Tunay na we are moving forward. Habang lumalalim naman tayo sa pagkakilala kay Kristo, nade-develop naman ang ating kaugnayan sa Kanya. Nararamdaman nating higit tayong malapit sa Kanya kaysa dati. Yan din po ba ang pakiramdam ninyo, mga kapatid? Simula nang nagsimula tayo. Dati, binabaliwala natin ang Diyos. Ngunit ngayon, unti-unti nating natututunang gawin siyang pangunahin sa ating mga buhay. Kapag natututunan na nating unahin ang Diyos, ibig sabihin, lumalago na tayo, hindi lamang sa pagkilala, kundi sa pag-ibig sa Diyos. Kaya, sinabing dapat munang mauna yung knowing Christ, sunod yung loving Christ. Hindi maikakaila na ang isang matibay na palatandaan ng pagiging isang alagad ni Kristo ay yung pagmamahal sa Diyos. At mapapatunayang ang isang alagad nga ay nagmamahal kay Kristo kung sinusunod niya ang mga utos ni Kristo. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Juan 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Pagkatapos nating maging familiar sa mga utos ng Panginoong Jesus, mula sa araw-araw nating pagbubulay, masusubukan naman ang ating pagmamahal sa Kanya kapag isinabuhay natin ang mga utos na yun. Kaya sa ating pagbubulay, palaging mayroong application. At ang application ay hindi lamang natin isinusulat sa papel, kundi pinagsusumikapan nating isabuhay sa tulong ng banal na Espiritu. Ang general na kaisipan tungkol sa kung paano mapapatunayang mahal nga natin ang Diyos ay sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanya. Ngunit sa Lucas 7:36 hanggang 50 ay merong isang kwento na nagpapakita ng malalim na pagmamahal kay Jesus. At ng mga specific o mga tiyak na palatandaan na minamahal nga ng isang tao si Jesus. Narito ang kwento ng isang babaeng kilalang makasalanan, ngunit nagpamalas ng napakalaking pagmamahal kay Jesus. Basahin natin sa Lucas 7:36 hanggang 50. Lucas
7:36. Naniniwala akong marami sa atin dito ang napagbulayan na ito. Ngunit balikan natin. Ang sabi doon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseyo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseyo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus. Sa gawing paanan, siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isang ay 500 denaryo at ang isa na may 50 nang hindi makabayad. Pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po ay ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad ng marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinapamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Paano pa natin malalaman na minamahal na nga natin si Jesus? Maliban sa general na palatandaan na nabanggit ko kanina, mayroong mga praktikal, specific o mga tiyak na mga gawi na nagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos. Tumingin tayo sa halimbawa ng babae sa kwento at makikita natin ang ilan sa mga palatandaan na ang isang tao nga ay nagmamahal sa Diyos. Una, kapag hindi nagpapalipas ng panahon na makipag-ayos sa Diyos, sa verse 36 at 37 ay sinabing, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseyo upang makasalo niya. Bumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseyo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Hindi pinangalanan ang babae sa kwento, ngunit siya'y ipinakilala bilang isang babaeng kilalang makasalanan. Marahil sa bayang iyon ay hayag na hayag ang naging masamang pamumuhay ng babae. Kaya namang maging si Simong Pariseyo ay kilalang kilala siya. Sa ISV ay ginamit ang salitang notorious. Sa NLT, New Living Translation naman ay sinabing immoral. Sa MSG, town harlot. Ibig sabihin, kilalang kilala at laman ng mga usapan sa buong bayan ang babaeng iyon. Kahit sino marahil ang tanungin mo ay nakakakilala sa masamang babaeng iyon. Ngunit, bakit siya nagpunta sa bahay ni Simong Pariseyo? Nang mabalitaan niyang naroon si Jesus, gayong hindi naman siya inimbitahan. Naglakas loob siyang pumunta doon at lumapit kay Jesus dahil nais na niyang ituwid ang kanyang buhay.
Naroon siya para sabihing pinagsisisihan na niya ang kanyang mga kasalanan at nagbabalik loob siya sa Diyos. Alam niyang namuhay siya ng malayo sa Diyos. Ngunit ngayon nais niyang makipag-ayos na sa Diyos. Marahil pwede nating sabihin, iyon na ang pinakamabuting pasya na ginawa niya sa buong buhay niya. At marahil nga, yun pa lamang ang matinong pasya na ginawa niya sa buhay niya. Ang lumapit kay Jesus at magbalik loob sa Diyos. Lahat ng kanyang mga naging pasya sa nakaraan ay mali. Ngunit, hindi baling marami kang mga maling pasya sa nakaraan. Ang mahalaga, pinipili mo na ngayon kung ano ang tama. Hindi mo ba ang makipag-ayos sa Diyos ay palaging tama? Ang makipag-ayos sa Diyos ay isa sa pinakamabuting pasya na maaaring nating gawin sa ating buong buhay. At hindi tayo nagkakamali kung tayo nagpasyang magbalik loob sa Diyos, makipag-ayos sa Diyos. Hindi pinansin ng babae ang maaaring sabihin sa kanya ng mga tao. Ano kaya, habang papunta siya doon sa habang daan ay inapagbulong-bulungan siya? O, ano naman kaya yung talandi na yun? Ngunit ang totoo, aminado siya sa lahat ng kasalanan ginawa niya. Kaya nga siya naroon para ituwid ang kanyang mga naging pagkakamali. Ang makipag-ayos sa Diyos ay palaging tama. Sabihin nga natin, ang makipag-ayos sa Diyos ay palaging tama, ay palaging pinakamabuting pasya. Ngunit alam natin na kapag tayo nagpapasyang magbagong buhay, palaging mayroong hadlang. Kung hindi man ibabato sa iyo ng mga tao ang naging nakaraan mo, maaari ka naman nilang kutsain habang nagsisikap kang ituwid ang iyong buhay. Nung namumuhay ka ng masama, pinag-uusapan ka nila. Ngayong namumuhay ka ng matuwid, maaaring pag-usapan ka muli nila at kutsain naman. Ngunit, kapatid, hindi na yun mahalaga. Kapag isinasaayos naman natin ang ating buhay sa harapan ng Diyos, ang sasabihin ng iba ay hindi na mahalaga. Ang bulong-bulungan ng iba ay hindi na mahalaga. Kaya hindi natin ipinagpapaliban ang pakikipag-ayos sa Diyos. Yan ang ginawa ng babae. Nang mabalitaan niya, siguro pagkarinig na niya, na si Jesus ay nakina Simong Pariseo, hindi siya nag-atubiling pumunta doon at lumapit kay Jesus. Maaring iniisip niya, maaring yun ang una at huling pagkakataon na pwede siyang makalapit kay Jesus. Kaya kahit na hindi siya inimbitahan ng tao, nanalig siyang tatanggapin siya ni Jesus. Hindi pa, kahit na hindi tayo welcome para sa iba, ang mahalaga, welcome tayo sa Diyos. Kailanman ay palaging welcome sa Diyos ang mga taong nagsisisi at nagbabalik loob. Lumapit tayo sa Diyos. Makipag-ayos tayo sa Kanya. Minsan kahit pa walang humihikayat sa atin, na bumalik sa Kanya. Ngunit lalo naman kung ini-encourage tayo ng iba na bumalik at makipag-ayos sa Diyos. Kung ang pakikipag-ayos sa Diyos ay isang mabuting pasya, ang manatiling hindi nakikipag-ayos sa Diyos ay isang foolish decision. Di ba, ang hindi panunumbalik sa Diyos, gayong inaanyayahan ka naman, gayong welcome ka naman, ay isang kahangalan. Bakit? Dahil pinagkakaitan natin ang ating sarili kapag pinapalipas natin ang panahon at hindi agad tayo nakikipag-ayos sa Diyos.
Pinagkakaitan mo ang iyong sarili ng kapatawaran. Hindi ba't nang lumapit ang babae kay Jesus at nagpamalas ng pagsisisi, ay nakasumpong siya ng kapatawaran? Sa verse 48 ay sinabi ni Jesus sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. Meron pa bang mas mapayapang buhay kaysa sa malaman mong pinatawad ka ng Diyos? At ipinatawad ng Diyos ang napakarami mong kasalanan? Gaano man ito kasama? At sinabi pa ni Jesus, yumaon ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Natamo ng babae ang kapayapaan ng kalooban dahil lumapit siya kay Jesus. Nakipag-ayos siya kay Jesus. Lumapit siya ng may pananalig kay Jesus. Kung mayroon mang isa sa masamang konsekwensya ng hindi maayos na relasyon sa Diyos, yun ay ang kawalang kapanatagan. Mga kapatid, kung kayo tatanungin, kailan yung panahon na alam ninyong hindi maayos ang kaugnayan ninyo sa Diyos at payapa ang inyong kalooban? Kailan yung huling pagkakataong nagkasala kayo? At hindi kaagad kayo bumalik sa Diyos at nagsisi at nagbalik loob. O baka naman sa oras na ito ay may nagawa kayong kasalanan at hindi pa kayo nakikipag-ayos sa Diyos. Sana'y wala. Sabihin mo ang kasakatabi mo, sana hindi ka gayon. Peace be with you. Di ba? Pinagpapala natin ng kapayapaan ng ating sarili kapag tayo'y nakikipag-ayos kaagad sa Diyos. Maraming mga tao ang mas pinipiling mabuhay ng walang kapayapaan kaysa lumapit sa Diyos at magtamo ng kapayapaan. Huwag nating gagawin yan, kapatid. Kapag tayo nagpapatuloy sa kasalanan, patuloy na nag-aani tayo ng puot ng Diyos. Wala tayong kapayapaan at kagalakan. Inaani natin ang lahat ng konsekwensya ng pagtalikod sa Diyos. Hindi ba't abot kamay ang kapayapaan kung magbabalik loob lamang tayo sa Diyos? Isa lang ang ibig sabihin ng hindi natin paglapit sa Diyos. Kung hindi tayo lumalapit at nakikipagkasundo sa Diyos, ibig sabihin tinatalikuran natin siya at ang kanyang kagandahang loob. Bakit naman natin tatalikuran ang kagandahang loob ng Diyos? Bago lumapit ang babae kay Jesus, gaano siya kalayo sa Diyos? Gaano kaya siya kalayo sa Diyos? Hindi ba siya'y namuhay completely na tinalikuran ng Diyos at ang kalooban ng Diyos? Nagpakasama siya hanggang sa tagurian na nga siya na town harlot. Ano yun? Kahit sinong lalaki sa kanilang bayan ay patos niya. Para siya ituring na town harlot. Prostitute na kahit sino. Gayunman, hindi mahalaga kung gaano man tayo kalayo sa Diyos o gaano man tayo naging kalayo sa Diyos. Ang mahalaga ay lumapit tayo sa Diyos. Hindi mahalaga kung gaano ka kalayo sa Diyos. Ang mahalaga ngayon ay lumapit ka sa Diyos. Minsan pakiramdam natin, napakalayo ng Diyos. Parang tinalikuran tayo ng Diyos. Hindi. Ang sabi ni Santiago, lumapit ka sa Diyos at lalapitan ka niya. Kaya ang Diyos ay malayo. Kung tayo'y lumalayo, ngunit siya na may malapit. Kung tayo'y lumalapit at nagbabalik loob sa Kanya. Kaya nakadepende sa atin kung ang Diyos ay magiging malapit o magiging malayo.
Kapag minamahal na natin ang Diyos, aasamin nating palaging maging malapit sa Kanya. Hindi po ba? Hindi naman maiiwasan dahil sa ating karupukan bilang tao ay mapalayo tayo sa Kanya. Ngunit kapag nararamdaman nating napapalayo tayo sa Kanya, bumabalik agad tayo sa Diyos. Hindi naman ibig sabihin na mahal mo ang Diyos ay wala ng pagkakataong makakagawa ka o makakapag-isip ka ng masama. Ngunit, kung mapighati man natin ang Diyos, agad tayong bumabalik sa Kanya dahil ayaw nating manatiling malayo sa Kanya. Ganyan na ba tayo mga kapatid? Hindi ba ganin din tayo sa mga taong mahal natin? Kapag nagkaroon ng di pagkakaintindihan, dahil mahal natin, lumalapit tayo at nakikipag-ayos kaagad. Ganun ba kayo? Hindi natin matiis pag mahal natin. Hindi natin matiis na hindi tayo akausapin. Hindi tayo makatulog kapag hindi napapanumbalik ang malapit na kaugnayan natin sa taong minamahal natin. Ganon din naman tayo sa Diyos. Kung tunay na minamahal natin siya, hindi natin palilipasin ang panahon na hindi tayo nakikipag-ayos sa Kanya. Ang totoo, ang Diyos naman ay palaging willing na makipag-ayos sa atin. Siya pa nga ang nag-aanyaya na makipagliwanagan sa Kanya. Hindi ba masarap isipin na ang Diyos na minamahal natin ay higit na nagmamahal sa atin at higit na nagnanais na mapanatili ang malapit na kaugnayan natin sa Kanya? Kaya kung may usapin tayo sa Diyos, isettle agad natin. Ayusin agad natin. Pangalawa, isa pang palatandaan na minamahal ng natin ng Diyos ay kapag hindi tayo takot na mawalan, alang-alang sa Panginoon. Sabi doon sa verse 37, babasahin ko sa New Living Translation, when a certain immoral woman from that city heard he was eating there, she brought a beautiful alabaster jar filled with expensive perfume. Sa New International Version, as she stood behind him at his feet weeping, in verse 38, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Ipinamalas ng babae ang pagmamahal kay Jesus nang hindi niya panghinayangang ibuhos. She poured sa mga paan ni Jesus ang mamahaling pabangong daladala niya. Kaya yung sisidlang alabastro daw ay punong-puno, filled with expensive perfume. Kaya maaaring wala pa itong bawas. At ito'y mamahalin. Sa Mateo 26, sa Mateo, Marcos at Juan ay may kaparehas na storya, ngunit hindi sigurado kung kaparehas na babae ang tinutukoy dahil sa kakulangan ng ebidensyang magpapatunay ng babae sa Lucas ay kaparehas sa ibang mga aklat. Gayunman, may bagay na magkatulad at ito ay yung pagdadala nila ng mamahaling pabango kay Jesus. Hindi nabanggit sa Lucas kung anong klaseng pabango ang dala ng babae, ngunit ang tiyak ay yun ay mamahalin. Ang sabi sa Marcos, ang halaga nito ay 300 salaping pilak at katumbas ng 1 taong sweldo ng isang nagtatrabaho sa kapanahunan nila. Kaya ito'y hindi basta-basta pabango, ito'y mamahalin.
Ito'y precious nung panahong yun. Lalo na sa isang babaeng hindi naman mayaman, hindi naman siguro siya magiging prostitute kung siya'y maraming pera, maraming kayamanan. At nang ginawa ng babaeng ito, intentional niyang dinala ang mamahaling pabango para kay Jesus. Hindi lang niya yung nabitbit na pumunta siya doon at nung makita niya ang paan ng Panginoong Jesus ay sa kanya naisipan na nalagyan yun ng pabango. Tingnan ninyo, doon sa talata. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Diba? Sadya niyang dinala yun para kay Jesus. Ang mamahaling pabangong iyon ay inilaan talaga niya para kay Jesus. Hindi ba't ang mga taong minamahal natin ay pinaglalaanan natin ng espesyal na mga bagay? Kapag minamahal natin si Jesus, paglalaanan natin siya ng mga bagay na espesyal at karapat-dapat para sa isang hari. Dahil ang Diyos ay karapat-dapat sa ating best. Yan man ay handog, yan man ay panahon, yan man ay lakas, yan man ay paglilingkod, yan man ay pagsamba. Ibinibigay natin sa Diyos. Kapag mahal natin ang Diyos, magagawa nating ibigay sa Kanya kahit ang mga bagay na napaka-precious sa ating puso. Kahit yung inapaka-ingat-ingatan mo, inapaka-treasure mo, pag hiningi ng nagmamahal sa iyo, pag hiningi ng Diyos na minamahal mo, ibinibigay mo. Walang hindi kayang ibigay sa Diyos ang tunay na nagmamahal sa Diyos. Walang kayang ipagkait sa Diyos. Nahihirapan lamang tayong ibigay sa Diyos ang karapat-dapat na ibigay sa Kanya kapag nagkukulang na tayo sa pagmamahal. Kaya minsan kapag mahirap nang dukutin, yung gusto ng Diyos na ibigay natin sa Kanya, o yung gusto ng Diyos na ilaan natin para sa iba, kailangan nating i-check ang ating pag-ibig sa Diyos. Kapag nahihirapan na tayong maglaan ng panahon sa Kanya, kapag nalalamig tayo sa pag-ibig sa Diyos, mahirap ang maglaan ng panahon para sa Kanya, mahirap ibigay ang mga bagay na hinihingi niya. Hindi ba't sa sukdulang pag-ibig ni Jesus sa atin ay ibinigay niya ang Kanyang buhay para sa atin? Ganyan ang nagagawa ng pag-ibig. Walang mabuting bagay ang hindi kayang ibigay ng isang taong umiibig. Hindi mayaman ang babae para masabing maliit na bagay lamang sa kanya ang ihandog ang mamahaling pabangong iyon. Wala nga siyang ibang mapagkakitaan eh. Kundi marahil doon sa pagiging prostitute niya. Gayunman, hindi siya natakot na mawalan. Hindi ba't ganyan ang nagmamahal sa Diyos? Hindi takot na mawalan kung alang-alang sa Kanya. Walang hindi kayang isakripisyo ang umiibig sa Diyos. Dahil kagalakan ng isang taong nagmamahal sa Diyos, ang ialay sa Diyos, ang lahat sa Kanyang buhay. Sa tingin ng babae, ako'y naniniwala na sa tingin ng babae, napakaliit na bagay ang buhusan ng mamahaling pabango si Jesus kumpara sa pagpapatawad at pagmamahal na ibinigay sa Kanya ni Jesus. So iniisip namin parang anong laki naman ni Re.
Parang napasobrawari yung bigay ko. Marahil, yun na lamang ang mayroon ng babae, ngunit hindi siya nang hinayang na ilaan kay Jesus. Hindi ba't kapag naunawaan natin kung gaano kalaki ang pagpapatawad at pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin, marirealize din natin kung gaano kaliit ang mga bagay na ibibigay natin sa Kanya. Kumpara doon sa ibinigay niya sa atin at patuloy na ibinibigay sa atin. Pag nare-realize natin kung gaano ang inialay ni Jesus para sa atin, sasabihin natin, gaano man ka-precious sa atin ng isang bagay. Panginoon, ito lamang ang maisusukli ko sa iyo. Hindi kaya iyon ang nasa isip ng babae, ito na lamang ang maisusukli, ito lang ang maisusukli ko sa iyo. At yung pagmamahal ko. Ngunit pag hindi natin nare-realize yun, palagi tayong magrereklamo sa mga bagay na nais ng Diyos na ibigay natin sa Kanya. Ang ginawa ng babaeng pagpapadama ng pag-ibig kay Jesus ay intentional. Hindi ba't ang taong nagmamahal ay palaging intentional? At kusang nakakaisip ng paraan para ipadama ang pagmamahal. Ang paraan ng babae para maipadama ang pagmamahal kay Jesus ay ang handugan at pahiran siya sa mga paa ng mamahaling pabangong iyon. Gusto ng babae na ipadama kay Jesus ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pag-anoint sa kanyang mga paa nung mamahaling perfume oil na yun. Walang halaga sa Kanya kung mawalan siya. Ang mahalaga para sa Kanya ay mai-express ang pagmamahal kay Jesus. Kapag ang ating mga ginagawa para sa Panginoon ay expression ng pagmamahal sa Kanya, nalulugod ang Diyos. Hindi ba't gano'n naman dapat talaga? Lahat ng bagay na ginagawa natin ay dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Naghahandog tayo, nagkakaloob tayo, nagkakawang gawa, naglilingkod, sumasamba, nagbubulay, nakikibahagi sa mga gawain sa iglesia, tumutulong sa iba. Lahat ng yun dapat ay dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Hindi naman talaga nakatingin si Jesus doon sa halaga ng pabango. Kundi sa pagmamahal nung nag-alay ng pabango. Hindi ba doon nakatingin si Jesus? Bakit gayon na lamang ang pagmamahal ng babae kay Jesus? Sabi ni Jesus kay Simong Pariseo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya, ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Kaya ang malaking pagmamahal ng babae kay Jesus ay kanyang tugon sa pagpapatawad ni Jesus sa marami niyang kasalanan. Kapag naunawaan at na-appreciate natin kung gaano kadakila ang pagpapatawad ng Diyos sa atin, mamahalin natin siya ng higit. Hahandugan natin siya ng higit na mainam na mga bagay. Naniniwala ako. Kay Jesus, natagpuan ng babae ang tunay na pagmamahal. Kaya ang tugon din naman niya ay malaking pagmamahal. Si Jesus lamang ang tanging nakapuno sa matagal nang hinahanap ng kanyang puso. Kung kani-kanino pa siya humanap ng kaligayahan, si Jesus lamang naman pala ang kanyang kailangan. At sa paghahanap pa nga niya ng kaligayahan, nagkanta buhol-buhol ang kanyang buhay. Itinuring siya ng mga tao, hindi bilang isang tao, kundi parang isang kagamitan.
Ngunit si Jesus lamang ang nagbigay ng halaga sa kanya. Hindi ba't kay Jesus tayo ay may halaga? Kahit sa tingin ng iba ay wala tayong halaga. Sabihin nga natin, kay Jesus ako'y mahalaga. Kaya papaanong pagkakaitan ng babaeng ito, yung personang nagpadama sa kanya ng tunay na pagmamahal, ng pagtanggap, ng pagpapahalaga. Mga kapatid, papaanong nagagawa nating pagkaitan ang Diyos na nagmamahal sa atin, na lubos na nagpatawad sa napakarami nating kasalanan. Suklian natin ang Diyos sa pagmamahal na ibinuhos niya sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay sa Kanya ng ating buong buhay at lahat ng meron tayo. Sa gayon, anuman ang hingin ng Diyos mula sa atin, hindi tayo manghihinayang na ibigay sa Kanya. Sa kultura ng mga Hudyo, yung paghuhugas ng paa ng bisita ay yung bahagi ng hospitality nila. At yung pinanghuhugas nila ay inapatakan nila ng kaunting pabango para magkaroon ng mabangong amoy at maipadama doon sa bisita yung na espesyal sila. Ngunit, ang ginawa ng babae ay above. Doon sa expectation. Higit pa doon sa kanilang nakaugalian, sa kanilang kultura. Sa halip na tubig at gapatak lamang ang gamitin na pabango ay ibinuhos ng babae ang kanyang luha at yung kanyang daladalang pabango. Hindi ba kapag tayo ay nagmamahal sa Diyos, mapaglilingkuran natin siya ng higit sa inaasahan ng tao mula sa atin. Maaaring ang ibang tao na ang magsasabing, tama na yan, sobra na yan. Naisip ba natin minsan na sobrang pagmamahal naman iyon ng Diyos, pati kanyang anak ay ibinigay sa atin? Kapag labis ang pagmamahal at pagsasakripisyo ng magulang sa anak, napapasabi tayong magpahinga naman. Sobra naman na yan. Ngunit, maaari bang dumating sa punto na sobra na ang ibinibigay natin para sa Panginoon? Pwede kayong dumating yung isang araw na pwede nating masabing, sobra naman na yung inabigay ko sa Panginoon. Sobra naman na yung sakripisyo ko para sa Panginoon. Alam nating hindi. Alam din ng babae na kahit ibuhos pa niya lahat ng pabangong iyon, ay hindi niya kailanman matatawaran ang pagpapatawad na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Hindi tayo kailanman darating sa puntong sobra na ang isinasakripisyo natin para sa Panginoon. Hindi. Kailanman hindi tayo darating sa puntong iyan. Kahit ibigay natin ang ating buhay at ialay ang lahat ng mayroon tayo sa Diyos, hindi kailanman matutumbasan ang pagpapatawad, ang pagmamahal, ang kaligtasan na ipinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya't wag nating isa sa isip na sobrang dami na ng ating sakripisyo para sa Panginoon. Pangatlo, palatandaan na minamahal natin ang Diyos ay kapag pinaglilingkuran na natin ang Panginoon. Ano nga yung unang palatandaan? Kapag hindi natin pinapalipas ang panahon na makipag-ayos sa Diyos. Pangalawa, kapag hindi tayo takot na mawalan, alang-alang sa panahon. At pangatlo, kapag pinaglilingkuran na natin ang Panginoon.
Sa kaugaliang Hudyo, bago kumain o magpatuloy ng bisita, ay naghuhugas muna ng paa. Dahil nakasandalyas lamang sila noon at hindi naman simentado ang daan. Ang daan nila ay maalikabok, napakaalikabok. At kung ordinaryong tao, sila na mismo ang maghuhugas ng kanilang paa. Kung may kaya naman sa buhay, ay pinahuhugasan sa kanilang lingkod. Ngunit, alinman sa mga ito ay hindi ginawa ni Simong Pariseo para kay Jesus. Ni hindi man lamang siya binigyan ng tubig para hugasan ang kanyang paa. Ngunit ipinamalas ng babae ang kanyang pagmamahal ng paglingkuran niya ang Panginoong Jesus. Kung tutuusin, hindi siya ang dapat na maghugas ng paa ni Jesus. Si Simong Pariseo ang nag-imbita. Kaya katungkulan ni Simon na hugasan o pahugasan ang mga paa ni Jesus. Kahit yung basic courtesy sa isang bisita ay hindi ginawa ni Simon para kay Jesus. Para saan pa? At inanyayahan niya si Jesus sa kanilang tahanan. Para bahamakin? Hindi na sana niya inimbitahan si Jesus. Marahil ang tingin ni Simong Pariseo kay Jesus ay hindi nakahigit sa kanya. Hindi niya magawang paglingkuran si Jesus dahil hindi naman niya kinikilalang Panginoon si Jesus. Hindi niya kilanling Panginoon si Jesus dahil hindi pa niya nakikilala si Jesus. Pansinin natin yung nasa isip ni Simon sa verse 39. Ang sabi doon, nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa kanyang sarili, kung talagang propeta ang taong ito, paano niya itinuturing si Jesus? Nag-aalinlangan pa siya kung propeta. Maigi na nga ni sana kung ituring niyang propeta. Ngunit pinag-aalinlangan pa niya. Hindi niya itinuturing si Jesus at kinikilala na ang Kristo, ang Mesyas, ang Panginoon. Para sa kanya, si Jesus ay pangkaraniwang tao lamang. Hindi po ba, hindi natin maaaring asahang maglingkod kay Jesus ang mga taong hindi naman kinikilalang Panginoon si Jesus. Kaya naman kapag sinasabi natin si Jesus ang ating Panginoon, ngunit hindi naman natin siya pinaglilingkuran, nagiging questionable ang ating buhay. Gayun din kapag sinasabi natin minamahal natin siya, ngunit hindi natin siya magawang paglingkuran. Dahil ang lahat ng pinapanginoon si Jesus ay naglilingkod din kay Jesus. Bakit napaglingkuran ng babae si Jesus? Nang gayon na lamang. Dahil ang pinapanginoon niya ay si Jesus. Kaya't ang pinaglilingkuran mo ay yung Panginoon mo, yung pinapanginoon mo. Kapag naunawaan natin ng malalim kung ano ang kahulugan ng pagtawag natin kay Jesus na ating Panginoon, hindi natin ipagkakait ang ating buhay sa paglilingkod sa Kanyang kaharian. Ni-imagine ko, maaaring nagulat ang babae nang makita niyang hindi pa man lamang nahugasan ang mga paa ni Jesus, gayong kumakain na sila ni Simon. Marahil, ang nais sa isip lamang niya ay buhusan ng pabango ang mga paa ni Jesus bago siya pumunta doon. Ngunit paano niya bubuhusan ng pabango ang mga paa ni Jesus gayong puno ng alikabok ang mga ito? Marahil hindi siya makatiis. Kaya't lumapit siya sa likod ni Jesus sa may paanan at binasa ng kanyang luha ang kanyang mga paa. Saka ibinuhos ang mamahaling pabangong dala-dala niya. Diba kapag minamahal natin ang Diyos, makikita natin ang mga paglilingkod na hindi nakikita o napapansin ng iba. O maaaring napapansin, ngunit ipinagkikipit balikat ng iba.
Hindi nakita ni Simon ang katungkulan niyang paglingkuran si Jesus. Ngunit nakita yun ng babae. Sinasamantala ng isang nagmamahal sa Diyos ang lahat ng pagkakataong maaari niyang mapaglingkuran ang Diyos. Ngunit ipinagkikibit-balikat ng mga hindi nagmamahal sa Diyos ang mga paglilingkod na dapat sanay sila na ang gumagawa. O pwede namang sila ang gumawa. Bakit ba hindi nagawang paglingkuran ni Simon ang Panginoong Jesus? Dahil sa kanyang pride at dahil sa kanyang self-righteousness. Hindi niya kaya magpakababa sa harapan ni Jesus. Hindi ba? Pride keeps us from serving Jesus. Pride keeps us from serving each other. Ang ating pagmamataas ang humahadlang sa atin para tayo maglingkod. Dahil ang paglilingkod ay para sa mga taong mababang loob. Pag hindi natin isinantabi ang kayabangan, ang pagmamataas, hindi tayo makapaglilingkod. O ang ating mataas na pagtingin sa ating sarili, hindi tayo makapaglilingkod. Ang ating pagmamataas ay hahadlang sa atin para maglingkod. Tanging sa kababaang loob lamang tayo magsisimulang maglingkod. May mga paglilingkod na waring napakahamak. Diba? Yung magpatirapa ka doon sa paanan ni Jesus na duming-dumi ng paa ni Jesus. Yung buhok pa ang ipinampunas. Kahit yata malinis ang paa ko, kahit yata malinis ang paa ng isang tao, hindi natin magagawang yun sa isang tao. Ay, napakahamak. Ngunit ang mga umiibig kay Jesus ay ginagawa kahit na ang waring pinakamahamak na paglilingkod. Talagang ang tugon ng isang tao nagmamahal sa Diyos ay ang maglingkod. Hindi makapaglilingkod ang isang taong hindi nagmamahal. Ang paglilingkod ay magagawa lamang ng mga alagad na natutunan ng magmahal sa Diyos. Tingnan natin ang iglesia. Gaano na kadami ang mga taong naglilingkod sa mga kapatid at naglilingkod sa Diyos. Gaano na kaya kadami sa atin ang naglilingkod. Ang mukha ng paglilingkod sa iglesia ay sumasalamin lamang sa laki o liit ng pagmamahal natin sa Diyos. Ang hindi natin paglilingkuran sa isa't isa at hindi natin paglilingkod sa Diyos ay nagpapakita ng ating mababaw na pagmamahal sa Diyos. Naway higit tayong lumago sa pagmamahal sa Diyos. Ang pagmamahal ay nagtutulak sa tao para higtan ang paglilingkod na inaasahan mula sa Kanya. Ngunit kapag ang isang tao ay walang pagmamahal, kahit na yung pinakamaliit na bagay na pwede sana niyang gawin para sa Panginoon ay hindi niya magagawa. Gasido naman yung sabihin ng Simon Pariseo sa kanyang alipin, dala mo daw si Jesus ng panghugas ng kanyang paa. Kasino na yun? Ngunit kapag hindi talaga nagmamahal kay Jesus, kahit na yung napakaliit na bagay na pwede na sana niyang gawin sa Panginoon, eh, hindi niya magagawa. Hindi niya din makikita ang kailangan niyang gawin. Hindi ba't di binubulag tayo ng kawalan natin ng pagmamahal sa Diyos? Hindi natin makita kahit harap-harapan na. Bakit may mga anak na harap-harapan ang nakikitang nagahirap yung magulang?
ay parang wala silang nakikita. Dahil ang kawalang pagmamahal ay nakakabulag. Ngunit pag tayo nagmamahal, nakikita natin ang lahat ng opportunities para bigyang lugod ang Diyos, para paglingkuran ang Diyos. Marahil hindi na sana papansinin ni Jesus ang pagbabaliwala ni Simong Pariseo. Kahit na hindi siya pinaglingkuran, ngunit nang naisa-isip ni Simon, nang nag-isip siya, ay kung talagang propetang taong ito, ay alam niya kung sino at anong uri ng babae ang unahi po sa kanya, makasalanan. Ngunit nang isa-isip ni Simon yun, ay nirebuke siya ng Panginoong Jesus. At nilingon ng Panginoong Jesus ang babae. At sinabi kay Simon, nakikita mo ba? Nakikita mo ba, Simon, ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kakahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Di ba? Parang inabuhusan ng malamig na tubig si Simong Pariseo nang inasabi sa kanya yun ni Jesus. Ang kwento ay open-ended, di natin alam kung anong sunod na nangyari. Ngunit na pag-isip-isip kaya ni Simon, ang kanya mga pagkukulang. Nakatingin siya sa kapintasan ng babae, ngunit hindi niya nakikita ang kanya mga pagkukulang. Iniisip niyang mas mabuti siya kaysa sa babae, ngunit ipinakita sa kanya ni Jesus kung ano ang tunay niyang kalagayan sa harapan ng Diyos. At kung gaano naman si Jesus nalulugod sa ginawa ng babae. Minsan, mapapahiya na lamang tayo sa harapan ng Diyos pag na-realize natin kung gaano tayo hindi naglingkod sa Kanya, gayong siya'y karapat-dapat. Kung paanong hindi natin siya minahal ng nararapat. Ngunit naniniwala ako, nandun ang Panginoong Jesus to gently rebuke si Simon. Nalugod si Jesus sa ginawa ng babae at ipinagmalaki niya yun sa harapan ni Simon. Hindi ba't kapag tayo naglilingkod dahil sa pagmamahal sa Diyos, nalulugod ang Diyos? Ina-treasure ng Diyos sa kanyang puso ang mga paglilingkod na bunga ng pag-ibig. Ang totoo, wala naman tayong kakaunti ang kailangang ipatawad ng Diyos. Pare-parehas naman tayong nagkasala at pare-parehas na karapat-dapat sa walang hanggang kaparusahan. Nagkakamali lang ang tao sa kung paano niya tinitingnan ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasalanan. Ngunit kapag naunawaan natin kung gaano tayo minahal at pinatawad ng Diyos, mamahalin din natin siya at paglilingkuran. Bilang pagtatapos, siyasatin natin ang ating sarili. Makikita na ba sa atin ang mga palatandaang iniibig nga natin ng Diyos? Kapag nakakagawa ba tayo ng kasalanan at napapalayo sa Diyos, agad ba tayong nakikipag-ayos sa Kanya? Kapag ba may hinihingi ang Diyos sa atin, handa ba tayong ibigay agad yun sa Kanya nang walang paghihinayang? Hindi ba tayo takot na mawalan basta para sa Panginoon? Pinaglilingkuran na ba natin ang Panginoon sa anumang klaseng paglilingkod na hinihingi niya mula sa atin, gaano man ito waring kahamak? Willing ba tayo paglingkuran siya
sa anumang klaseng paglilingkod? Kamusta ang iyong kaugnayan sa Diyos? Malayo ka ba o malapit sa Diyos? Maaring kailangan mong makipag-ayos sa Diyos sa oras na ito. Lumapit ka sa Kanya ng may buong pagpapakumbaba at pagsisisi. Dahil hindi naman mahalaga kung gaano ka napalayo sa Diyos. Ang mahalaga ay lumapit ka ngayon sa Kanya. O may hinihingi ba sa iyo ang Diyos, ngunit nahihirapan kang ibigay? Panalangin kong tulungan tayo ng Diyos na maisuko ang ating buong buhay sa Kanya. Para anumang hingin niya ay magagawa nating ipagkaloob sa Kanya. Bagaman sa Kanya naman ang lahat ng bagay maging ang ating buhay. Nakikita mo na ba ang mga paglilingkod na maaari mong ipaglingkod sa Diyos? Dalangin ko na buksan ng Diyos ang ating mga mata, higit sa lahat ang ating mga puso, para makita natin at masamantala natin ang lahat ng pagkakataong mapaglingkuran siya. Puspusin nawa tayo ng pag-ibig ng Diyos.